Magandang araw mga kapatid ko sa Panginoon. Gusto ko lang magsalita patungkol itong mga pagkakaproblema ba sa fellowship, tayong magkakapatid sa Panginoon. Na itong minsan nagkakaroon ng mga gaps ba. Alam niyo po, sinasabi ng iba na patungkol sa doktrina. Yes, yung iba patungkol sa doktrina nagkakaroon ng disfellowship. Now, tungkol sa doktrina mga kapatid, doktrinang salvation, tayo mga totoong Kristiyano, alam ko nagkakaisa tayo sa totoong doktrina ng kaligtasan. At mayroong mga bagay hindi natin pinagkakaisahan, pero may mali yung iba, tama naman yung iba. Ay iba naman may sakto ang kanilang interpretation, sakto ang kanilang pagkaunawa. Pero sa ibang aspeto, ibang doctrine, hindi naman tama ang kanilang interpretasyon, ng kanilang pagtuturo, ang kanilang pag-unawa. Now, ang gusto ko lang ipahiwatig mga kapatid, ay patas-patas tayo. Patas-patas tayo nakakagawa ng tama. Patas-patas tayo nagkakamali. So, nais ko lang mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon na tayo magka-fellowship dahil iisa lang ang ating Diyos, isa lang ang ating tagapagligtas. At tayong lahat ay papuntang langit. Huwag hayaan itong mga minor doctrines na magiging hadlang sa ating fellowship. Si Pastor Gil po ay sa biyaya ng Diyos, wala akong kadis-fellowship. At mamisunderstood ako at mamisinterpret dahil didilawang stand ko. Sabihin ng iba ay double standard ka pala. Hindi yan pagka-double standard. Gusto ko lang maging kaibigan o gusto ko lang maka-fellowship talaga ang lahat. Kasi kung mag-stand ako, halimbawa, mayroong live worship, ang iba naman ay sulim. Now, bakit ko sinabi na dadalawa ang aking stand? Dahil sa aking pag-study sa Bible, tama itong dalawa. Isipin po natin, kung ang ating Panginoon Kristo ay nandito sa lupa, papagalitan ba niya yung mga sulim? Papagalitan ba niya yun? Papagalitan ba niya yung mga live? Mga kapatid, ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, pag-ibig ang kanyang inihahatid, pag-ibig sa mga tao ang nasa kanyang puso. Isipin natin, ang isang nalalaki na babae, idinala ng mga persecutors kay Kristo. Hindi naman yun pinagsisigawan, hindi naman yun pinagalitan. Ikaw, bakit ka gano'n? Bakit gumagawa ka ng mga kasalanan? Hindi naman yun. Basta sa akin po mga kaibigan, mga kapatid, bahala yung ibang mga church leaders makipag-disfellowship sa akin. Basta ako, gusto ko talaga makipag-fellowship. May mga time nakikipag-fellowship kita sa mga unbelievers sa tamang layunin. Tayo pang mga Kristiyano, hindi tayo magka-fellowship. Uulitin ko mga kapatid, itong dalawa yung tama. Yung live at sulim. Siyempre, mag-iba-iba ang ating nais. May mga Kristiyano na gusto talaga nilang sulim, walang palakpak.
At walang electric guitar. Ang iba, hindi gumagamit ng electric guitars. Ang iba naman ay gumagamit ng tambol, gumagamit ng beatbox. Para sa akin mga kapatid, isipin natin, sana po isipin po natin na ano kaya ang Panginoon ang reaksyon niyan? Kasi sa akin paniniwala po mga kapatid, mayroong mga sinaunang nag-aral o mga church leaders na nakatutok lang sa isang bagay. Nakatutok lang sa isang stand. Halimbawa, live. Ang iba naman, solim. Kami solim talaga, kami solim. Ipinahitur ng Diyos na didalawa ang lindirang ko na congregation. Ang isa ay solim, ang isa ay live. Dahil para sa akin, hindi ko problema yan. Ang iba, pinoproblema yan. Sabi nila, hindi, walang espiritu sa kanila, walang latoy-latoy yung kanilang worship dahil walang palakpak, walang sigawan, hindi maingay. Ang sulim naman sasabihin na hindi yun, bago yun, hindi yun tama sa Bible, yung tumataas ng kamay, hindi yun tama. Yung may tambol, yung may beatbox. Para sa akin mga kapatid, ang isip at puso ng ating Panginoon, pag-ibig na sa Kanya. Hindi naman natin masisigurado na lahat talaga na nasa live puro hindi tama sa Panginoon. At hindi naman natin masisiguro na ang nasa sulim ay puro tama sa Panginoon. So patas-patas, ulitin ko mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, na lahat tayo nagkakamali, lahat tayo ay nag-fail. Ano ang pinakamalaking utos ng ating Panginoon? Di ba pag-ibig? Alam natin yan, lalo tayong mga pastors. Alam natin yan, pag-ibig. Pag-ibig ang malaking utos ng ating Panginoon. At ito, kung bakit dadalaw ang aking stand, pwede solim, pwede live. Noong una, nasa isang side lang ako. Nasa isang side lang. Solim lang talaga, solim. Walang tambol, walang beatbox, ganyan. Ngayon habang nagtatagal po, nag-aaral ako ng kasulatan. Kahit ulit-ulit natin, balik-balikin natin na pagbasa ng Bible mula Genesis to Revelation, walang sinasabi dyan na bawal yan. Ang sa akin lang po, depende yon sa gumagamit ng mga instruments na yan. Depende yon sa pastors na naglilid sa mga tao. Mga kapatid, yes, hindi ako popular. Nasa municipality lang ako ng Basay. Hindi popular ang aking apelyido, hindi ako galing sa mga kilalang mga ano tawag niyan? Na mga angat masyado ng mga church leaders. Pero ang alam ko mga kapatid, umiibig ang Diyos nitong dalawa, yung solim at ang live. At inuulit-ulit ko mga kapatid, basahin natin ang buong Bible. Walang sinasabi diyan na strict ang Panginoon, hindi sinasabi diyan na nagkakasala talaga, sure nagkakasala itong gumagamit ng tambol. Hindi man sinasabi diyan na sure nagkakasala itong mga sulim, hindi nagpapalakpak. At ito pa, walang sinasabi sa Bible nagkakasala yung nagtataas ng kamay. Kasi ito, mayroon akong nadinig at totoo ang sinabi niya na nagiging tradisyon ng mga churches, tradisyon na parang kasalanan yung magtaas ng kamay habang nagwo-worship sa Panginoon.
Saan yan sa Bible? Saan yan sa Bible? Nagkakasala yung tataas sa kamay, pagpuri sa Panginoon. Wala dyan sa Bible. Nagkakagulo tayo dahil sa mga mali. Totoo yun. Dapat tayo mag-grow. At ako po ay may karapatang magsalita nito. Dahil ako po ay walang katunggaling mga church leaders kahit sino. Hindi naman ibig sabihin na nakikipag-compromise ako sa mga kulto. At hindi naman church ang kanilang inililid. Sa mga totoong churches, mga kapatid, yung nakakasyur ng kaligtasan, yung naniniwala ng hindi maagaw, hindi mawawala ang kaligtasan, o naniniwala ng eternal security, nandyan naman ako dyan. Nandyan naman ako. Kaysa ako dyan. Hindi pa na tanggal ang kaligtasan mula 1988, January to 1988. So, mag-ibigan po tayo, mga kapatid. Ulitin ko, hindi natin masusyure ng 100% na itong mga sulim, nagkakasala sila dahil sila ay hindi nagpapalakpak, hindi sila tatas ng kamay, hindi sila maingay, hindi sila gumagamit ng tambol, hindi sila gumagamit ng beatbox. Hindi naman natin masasabi nagkakasala itong gumagamit ng beatbox, gumagamit ng tambol, mga kapatid. Dahil ako ay naniniwala na marami sa kanila ang tama, ang puso sa Panginoon. Nasa puso po yan. Dito yan ang ating basihan, mga kapatid. Tayo tumanaw sa panlabas. Isipin natin, sa puso natin, ulit-ulitin natin sa ating mga isipan, ang ugali ng ating Panginoon sa mga Kristiyano noon. Dahil itong ugali ng tao talaga kaiba sa ugali ng Diyos. Nagdadala ang mga parents ng mga bata, yung mga bata, yung mga guardians. Sinabi ng mga apostol, pinagbawalan nila na hindi pwede dalhin, walang magdadala ng mga bata. Ay sinalungat ng ating Panginoon. Sinalungat ng ating Panginoon, mga kapatid. At nung may maraming tao, tausan-tausan, sinabi ng mga disciples na uwiin sila, bumili ng iba ang isip ng mga tao, mga kapatid. Ang prayer ko lang, mga kapatid, ang prayer namin ni Pastor Gary, na may alahin ng ating isip. At yun ang tama, may alahin ng ating mga kaisipan ng ating Panginoon. Kakapi ko kayong lahat. Yung nasa sulim at nasa live. Ulitin ko, walang kahit isang verse na nagbabawal na mag-worship, huwag magtatas ng kamay. Nandyan pa nga sa Bible, ang pagtaas ng kamay para sa Panginoon ay tama. Magtataas tayo ng kamay, hindi para sa Panginoon, yun hindi tama. Doon sa pag-worship. Tataas tayo ng kamay dahil sa pagpapasikat o ating kagustuhan lang, hindi kasali ang Panginoon, yun ang hindi tama. Kung magtaas tayo ng kamay para sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya, wala yung problema. Nagiging kaguluhan yan. Walang problema yan. Iwan ko sa inyo. Inuulit ko, mga kapatid, nagiging tradisyon na mali yan dahil nakasanayan. Hindi lahat na nakasanayan natin ay tama. Hindi lahat na nakasanayan ay tama. Alam natin yan. Ulitin ko, wala akong katunggali, wala akong disfellowship na kahit sino. Mayroong mga tao nagsasabi na, controversial na yan dahil nagbago na sila, ganito. Hindi bang sabihin nagbago na nagkasala sa Panginoon? Ngayon, kung tungkol sa pagbabago,
Hindi, huwag tayo gumamit ng mga gadgets dahil bagong imbento yan. Ah, ah. Ang iba hindi maawit, hindi himnal dahil hindi na daw kalooban ng Panginoon ganun. Saan yan? Sa Bible na hindi kalooban ng Panginoon, hindi maawit, hindi himnal. Sigurado ba tayo ang nagkumpos andyan sa himnal, puro tama sa Panginoon? Hindi naman tayo kakasiguro niyan.